sa isa sa mga sinabi, take certain vitamins. So parang sinabihan siya kung ano mga vitamins na kailangan niyang inumin para sa kanyang testosterone journey. Oh, ayan ha, walang bakit. Oh, tapos, siya, ginawa na niya. Na 19 years old lang pa yun. Yeah. Tapos naiyak siya, Tito, when she said, this industry has changed my life. Yung cry siya doon. Sabi niya, pag jumojonders ka na raw kasi, kaya raw siya cry ng cry. Kasi pag jumojonders ka at nagme-menopause, ganun talaga. So, meron siyang isang collab video. So, tapos, ang hanash daw dyan, sabi niya, kung Makati ka, hindi mo kailangan mang-agaw ng iba. Latest Marites! Alam niyo na yon dahil nga araw na naman ng Huwebes at oras na naman ng chikahan at intriga. Kaya naman bago tayo magsimula mga Marites, bati muna ako sa inyo. Good morning, good afternoon, good evening, good morning. This is your Dean, Junardo. This is your soft-spoken instructor, Alan John. It's Alan G. Hindi namin, hindi talaga natin This is your PhD, Rose Garcia. Ganon ang inyong Mega Marites lecturer, Mr. Fu. And welcome to Marites University! Spoken lang tayo. Grabe soft-spoken. Diba? Makariak naman. Eh kasi hindi naman talaga totoo. Soft-spoken word. Hirap naman. Dahil dyan sa ating mga bagong Marites, sama na sa chismisa ng mga showbiz balitang pinag-uusapan. Dahil kahit sino ka pa, siguradong Marites ka. Like, share, and subscribe na sa MU Entertainment YouTube channel. Okay mga Marites, simulan na natin mga Marites. Ito na po isang linggong Chismis! Unahin natin Sofia Trasona, niresba ng stepfather Alvin Aragon. Pinatatanggal nga ba ang show ni Boy Abunda? PhD? Ayun na nga. Naman, Ito na ako. naman. He May bago strikes na naman. again, di ba? Actually, hindi naman niya binanggit si Kuya Boy. Mismo yung pangalan. Pero sinabi, King of Talk. Sino pa ba yung King of Talk? Tapos, in-address din dito minention din niya si Ma'am Miss Annette. Attorney Annette Aragon. Well, nag-Annette Aragon tuloy si Attorney Annette. Gozon Valdez. Attorney Annette Gozon Valdez. Ayan. Di ba? Grabe yung friend mo kayo, di ba? Para namang Attorney Aragon. friend kayo ni Grabe. ni Oh, tapos, Annette Aragon, di ba? Hindi alam mo ba na mas friend ka talaga si Alvin Aragon. Alvin. Di ba pwede magkamali? Anyway, Hindi raw siguro. ay, iba ang dialogue mo nun, ha? Ikaw ang nagsabing mabait. Ikaw din. Ikaw ang ano mo, oh. Ano sabi? You're putting Ayan na nga, nakalagay na, oh. 3 days ago lang to, nung Oo nga, pinausyata oo nga. ni Alvin Aragon na, ewan ko ba? Baka na sobra Ang na sabi naman. niya, ang King of Talk ang dapat inaalisan ng show. Oh, sino ba ang King of Talk? Oo nga. oo. At ang writer ng show, damay ang writer. Tinanggalan pa ng trabaho. Kasi they uses this platform, the national TV, to encourage and influence Filipino people, especially Filipino parents. Gusto nilang palabasin na okay lang, na walang masama ang maging Bakla, tomboy, maging trans. tomboy, maging trans, at maging Weird. queer. Ba't sa akin ka nakatingin sa trans? Alam natin ang dahilan. Anyway, ayan na nga. So, alam mo, in all fairness to Kuya Boy, hindi na, kung ina-achieve ni Alvin na magsalita si Kuya Boy. Hindi ba nagsalita? Hindi na siya nagsalita. Ang statement ni Kuya Boy, yung regarding sa, kumbaga, nire-respeto ko ang iyong faith, ganyan. Nung February pa yon. Ito yung nung lumabas yung mga... Pero dito, dito wala. hindi na siya sumagot. Hindi na talaga Siguro, dapat. sabi ni Kuya Boy, bahala ka na. Baka ganun, ano? Saka siguro, baka ay na rin paggamit, quote and unquote, ni Kuya Boy. Yan. Tapos, ang sumagot sa kanya, kumbaga, ang rumesback para kay Kuya Boy, si Sofia Trasano, ang anak ni IC. Arizona. Siria. Ay, ano sabi ko? Trasona. Trasona. Sabi niya, ayan, sige, pakibasa Alan D para dun sa... Ano ba sabi? You weren't supposed to be on that show. The irony is, sumampa ka sa show knowing na Tito Boy is part of the community because you'll benefit from it, pero nung other guests share their piece, ayaw mo na sa show?
Also, wala na bang ibang issue? Why not try speaking for the oil price hike or hindi pagpasok ng mga government officials? Bongga, tama. Yun na. Totoo nga naman. Alam mo, Rose, sabi ko nga sa'yo, di ba? Sabihin mo ngayon, sabi mo. With Sabi ko, yung actually, same dapat hindi na natin talaga patulan si Alvin kasi ini-enjoy na niya yan eh. Di ba alam niya kasi nawawala rin siya sa... Pag may ibang issue pinag-uusapan like yung mga Hindi siya scandal, napapag-usapan. nawawala. Di ba, tatabunan siya. Dahil gagawa na naman siya, maglalabas na naman siya ng Correct. statement na controversial. Ano naman niya kasi pag boy abunang tinira mo, minention mo at inano mo. I mean, binash mo. or winasak mo. Ikaw talaga. Pag boy abunda ang winasak mo sa sa social media at banggitin mo pa si Miss Annette, syempre papatulan niya ng mga di ba? Alam mo yun, magaling siya magpapansin na alam niyang may mileage kasi, di ba? At engagement yung para sa kanya, di ba, Rose? Kaya dapat wag na natin siyang patulan. Oo. Sabi nga ni kung talagang pag iba namang issue, yan ang paulit-ulit Meron yan ba lang. meron ba na tao na pag tinira walang engagement? Oo, Oo naman. Alam mo, kung hindi si Boy Abunda at Oo. si Annette ang binabanggit niya dyan ng mga tao, di ba? Walang papatol. Mahirap din tumira tong si Alvin eh. Iniisip ko sino ba yung may mga gay, o bakit niya tinira si Vice ganda? No offense meant to Vice, ha? Kasi di ba? No, hindi siya palalagpasin. Siguro naisip niya, pag si Vice, baka isa pa lang, Taob na siya. Pero kung si Vice ang titirahin niya, Oo. sigurado mas maraming engagement. Correct. Kasi titirahin in a sense Ay, kasi laluroan nga. siya sa niyan. Oo, kasi nga, di ba, Sa Showtime. kumbaga parang may hate siya sa mga, ayun nga, sa mga gays, sa mga tomboy, Tigilan na. sa mga trans. Pero yun nga, ang nakikita ko ngayon dito kay Alvin, pero nasisikmura niya talaga yung marami ding nambabas sa kanya. Kasi Nasisikmura niya rin na maraming nagagalit sa kanya. Because Kumbaga parang nangangibabaw dito, alam naman natin, dumarami Nakikita siya siguro to, yung engagement. Oo. views, Yes. engagement niya, etc. Alam mo na ano ang katumbas Oo. nun, di ba? Ayun lang. monetize yung Pero kanya. alam mo, payong... Ginawa na niyang content ang mga bakla. Yes. Yun Kaya na dapat actually talaga- totoo. Ginawa na niya. Na lahat na lang, di ba? Lahat na lang it boils down to sa ganito, na masama, na bawal, na lahat na lang ng nega. Saka, siya na ba ang official ng Pilipinas? Guardian of morality? Oo nga. Siya ba? Siya? Baka gusto niya. Baka naman ina-achieve niya. Tawagan mo. Total naman. Oh. Total naman. Pero hindi, alam mo, payong ano ba? Payong kapatid, kaibigan, whatever, kung ano man. Naku, ayoko siya maging kaibigan, no? Grabe. Pero alam mo, maghunos dili ka na, Alvin. Nauna may mga anak ka rin, baka mamaya rin. Feeling ko sige lang siya dyan kasi nga. Ha? Hanggat pinipick up siya, hanggat pinag-uusapan siya. Oh, kaya dapat dyan, and the best, I ignore him. Correct. Tama. Di ba kaya I don't want to talk? I don't wanna talk. Aba kaya ba? Aba! Bongga, I don't want to Masyad, talk. Diyos ko. Tama. Kasi hanggat pinag-uusapan siya, Correct. pagkakakitaan niya yan. Saan ba niya nilalabas? Sa Facebook, ganyan? Or Facebook YouTube? Sa Lahat ng Facebook, Sokmed madalas. Oo. Tumigil nga. Mababa lang naman ang monetization to. Malay mo naman, ang lakas ng views niya eh. Malaki rin yun. Tama na siya. Tigilan na natin. Yes, Sundan- tigilan natin Oo, to. Sundan natin to. Iron. Oo. Ay, Ito na si Marian Rivera versus Shanti. Bardagulan sa Marimar Dance. Sino si Si siya? At Shanti. Bidela, yung, Sino yung Shanti? Sino si Shanti? yung Lapilos. Tama ba? Sa girl group. Girl Girl group. group. Parang yun ang basa ko, Lapilos. Sa ano to? Stars on the dance floor. Okay. Ayan, di ba? Kung may lumabas na video yan, naglabas na talagang, ayan silang dalawa, ayan, mga marites, tignan nyo naman. Nag-showdown sila. Showdown, si Marian Rivera, alam mo yung Marian, gali, ayan, di ba? Tira, Yan na lang panoorin natin, di ba? Di ba? Para naman wala sa beat. Yung isa. Siyempre Kasi hawak mo ang Kasi beat. Marimar, di ba? Si Marian talaga iba. Pa. Si Marian siguro nung ipinanganak mo, sumasayaw na. Si Alden. Tapos sino yung isang guy, Tito? Hindi ko kilala isa. Yung partner ni Hindi ko kilala. Naka-flamenco, Hindi Kenneth. ko nanonood. Baka partner nito. Ni Oo, Claire. baka partner niya. Siguro, di ba? Feeling ko si So Marian. yun lang, di ba? Alam niyo Pinanganak, naman yung sumasayaw. Marimar. Diyan siya nagsimula. Siya talaga, hawak talaga niya ang beat. Hawak ka talaga Hawak yung niya ang beat, di Ni ba? Oo, hawak niya. Siya yung nga tayong hawak ng... Baka nilunok pa nga niya yung beat.
Tapos, ano naganap doon? Yun lang, nagulan lang sa dance floor. Kumasa si Shanti. Ayaw mo ba? Ayan, it's Ano gusto mo? Si Alan Joris parang producer. O, ano ngayon? Ano nangyari doon? Next story. Ano pa? Parang may naganap Parang pa. brainstorming Yun na ng ba yun? Sampalan ba? Wala sampalan na Sabi niya, parang ang point ni Alan, anong issue? Bakit? parang after Alvin Aragon, Diyos ko. Kala Ano ko. gusto mo? Sabi ko, heart or... Tapos, Wala na. clear ba na? Wala In naman fairness, na. ah. Wala kang lineup ni Heart. Ngayon. Meron. Ano wala? Meron ba? Ano, mawawala Oh my ba? God. Hindi Meron ko chinecheck ba? ang line-up. Di mo Ay, ba? meron Ewan ko sa inyo. na. Ito na nga dahil si Nico Bolsico, nag-sorry kay Alden Richards. Taray. Di marites mo yan. Ayoko. O, kaya mo. Ito Buti naman. O, next item na tayo. Ayun na si Alden. Hindi. Nag-sorry si sa caption niya dahil na-underestimate daw niya. Parang Oh, gano'n. nakita ko yun. Ang drama. Alden. Ang kwento pala niyan, lumaban silang tatlo. Sila ang magka-team, silang tatlo. Oo, Sino si tong Will. tatlong na to? Si Alden Richard, si Nico Bolsico, at saka si Will Dazovich. saan nga to? Ironman sa Davao. Oo. Ironman, BYD sila. 70.3. Kasi ng triathlon ha. Pwede pala yon. Akala ko noon, sabi ko, triathlon ba nilaban nilang tatlo? Kasi ang alam ko pag triathlon, swimming, biking, running. Yes. Di ba si Alden, biking. Yes. Yung pala, silang tatlo, naghati-hati sila doon sa Yes. swimming, Parang biking, relay. and running. Yes. Oo. Si pwede Will pala. ang sa swimming Yes. ng 1.9 kilometers. Si Alden Richards naman Siyempre. sa Biking. cycling ng 90 kilometers. At si Nico Volsico, nag-run siya for 21 kilometers. So, kaya silang tatlo, under sila ng BYD. What is BYD? Malay ka ba dyan? Iba yung ano, grabe, you yung should sasakyan. know. I don't Yeah, care it's an about automobile. Parang mga, in a way siguro, Electric. endorsers. Tsaka Yeah. electric Oo, cars. yun. Mga hybrid, sorry. Exactly. Sabi ko, close ba si Alden sa kanilang dalawa, silang tatlo? Ngayon na lang daw, kasi nga nagkasama sila. Pero prior to that, si Will at saka si Nico, siguro mas, Oo, close na mas yan close before sila. pa. Ngayon si Alden ang bagong pasok. Kaya kumbaga. in-underestimate Okay, niya. na-underestimate siguro hindi inimagine ni Nico na, ay, grabe palang mag-bike itong si Alden. Nagbabike si Alden kahit sa Europe. Ganyan. Bog. Yun. Then, sabi ko, so ano pang latest? Like kay Alden, syempre break muna raw ngayon because it's Holy Week. At walang planong mag-ibang bansa or di ba usually pag Holy Week, aalis ng bansa. Kaya, dito lang daw with the parents, especially sa kanyang lola. Yun. Pero And maganda then, tong caption na to ni Rose. Nino? Madrama mag-caption yan si Si Nick. Nico, Pero magaling siya oo. magsulat Yeah. ha. Pag nagka-caption, nakakatuwa siya Tapos eto, ang drama nga nung... Repost lang naman nila Alden, di ba, yung post ni Nico. Oo. But anyway, bago yan, after ng Holy Week, by April 18, lilipad naman na sila Alden papuntang Siargao. Kasi sisimulan na nila yung View original na Love Siargao ni Nadine Lustre. So, start na yon. So, most likely, baka buong buwan, halos, ganon. Nasa Siargao lang to. Ayun po, ayan, yan nga. Oh, ano bang mga caption? Ba't mo ka titignan, June? Bakit ba observe mo? Parang meron ko, wala, di ko ba report, Chad? May gusto nyong ano? Ay, no, May gusto report. kayong ano Wala. Patunayan eh. Ba dyan? Basta yan. Bakit shadow yung ano ko liig dun sa ano? At least, di ba, nakakatuwa na they are into sports talaga. At ayun nga, triathlon. Ikaw lang tutuwa. Kumbaga, napatunayan ni Alden na kaya niya. Kasi talagang Hindi na patunayan niya. feeling ko inaano nila talaga minimenos. Ano, Oo, kaya baka nito? nga, Kasi oo. sabi nga nila, pretty boy, parang ano lang naman, hindi niya Correct. kakayanin. Yung ba sinabi? Hindi, pwedeng gano'n ang binasaw nasa kasing isip ano ni- nila. ano ni- Kaya ang nga ganda- sinabi ang ganda ni... nung Kaya nga pagkaka- nasabi ni Nico na, sorry, Alden, I underestimate you. May Oo. drama, tito, yung ano. Eme-eme. Ang galing yan, madrama yan mag-post Ano ni Nico. In Asan ba? Ano ito yung post niya? Kung gusto mong... Mabasahin mo yung Mas- magandang part. asan ba?
Ayan. Makautos. Oo, no? Parang ano. May magandang part kasi The doon. soft-spoken. Basahin mo, yung magandang part. Oo, ganon. Kasi ganyan Tsaka talaga siya in real life, Diba? Tsaka dahil. yung pagkakasabi niya kay Jun na, ano nangyari doon? Patunayan mo kay Jun na Hindi ka naman pala demure. Patunayan mo kay Dina may magandang ano dyan. Now you know na ganyan nga ang kanyang ano. Ayan, I am so sorry. Nako. At Alden Richards for underestimating you. Diyos ko, kabis ko ba sa kanya? Taray. O, yan, yun. He O, was tapos, Alden pinasalamatan na effing niya yung BYD for giving us this great opportunity that made us grow at so many levels. Everything about this weekend was very aligned with the brand, passion, performance, appreciate, ano na to, about the brand na to. Ayan. We unleash Abyss. What's next? Oh. Yun nga, nalaki ng ano, he was Alden Richards. Ay, Diyos ko, wala namang siyang pabakat. Tinagot naman to ni Alden. May pabakat ba? Ay, grabe. Tinagot ni Alden si Nico. Sabi niya, no apologies needed after this post. But seriously, it was an honor to race alongside you and Will. Thank you for all the hard Will work. ang sexy. Thank you for all the hard work. And most especially, thank you for the trust. Until our next race. Oh, Sese ni Alden. bakit Kasi hindi? na-achieve niya yung ano. Kasi di ba lagi naman niya, ang tagal na niya ginagawa yung pagbabike na yan, pagsa-cycling. Oh, fair. Tagal na ba? Matagal na. Di ba may ano pa nga tayo story, yung bike nagreklamo siya dahil Oo. dinala niya sa abroad ba? US o Europe, Minsan niya o dinala. ganun. International niya yung dinala, di ba? Di ba, June? Ayun ko, mali ko Ang dyan. tingin. Kayo ganyan kay Alden. Ang bait-bait kay Alden. Asif. Paasim ko kay diba? Alden. Bait ni Alden Okay. eh. Oh, that's beside the point. Ah! Okay, mga That's Marites. not beside the point. Jake Cyrus, hininga ng payo ni Nick Chen tungkol sa Ay. testosterone journey. Ano Oh, ba di yun? ba? Oh, Baka paano ano ba talaga tong nag-line up, di ba? Ayaw. Oo, Alam mo na, nabasa ko sa line-up mo yan. Natawa ko. Ano, ilang beses mo na yun na. Oo nga. Hindi, ito na nga. Siyempre, nag-fast talk si Nick Chen. Si Nick Chen ay ang anak ni Miss Lea Salonga. So, si Nick Chen, nasa kanyang transition journey, trans man na siya. Oh. So, eto. So, nakipag-usap pala siya sa ibang mga trans guys regarding testosterone. Yung kailangan nilang i-take para talaga yung mga testosterone level ma-achieve nila. So, isa sa mga tinanong niya o kinausap niya at nag-reach out siya ay si Jake Cyrus. Na Si paring Jake. Si paring Jake. Na dating Alam ba Charles yun ni Alvin Peteco. Aragon? Ah? Alam ba ni Alvin? Eto, by now, dapat alam na niya. Oh, para may content na siya bukas. By now. Eto, at tatawag niya kay Jake, ha? Na pare. Kuya Jake. So Tama naman paggalang yun. tinawag niya si Kuya Jake. Sabi niya, ang tanong niya, una niyang tanong kay Kuya Jake, hey, did you know right away? Ibig sabihin, kasi siyempre, di ba, pa sa transition, hanggang saan lang bang level? So parang alam mo ba agad na kailangan magte-testosterone na. Take two. Hindi na niya maalala yung sagot exactly, pero ang alam niya, si Jake Cyrus was very thoughtful in guiding him. Yan na, him na siya. Basta, isa sa mga sinabi ni Jake Cyrus sa kanya ay take certain vitamins. So parang sinabihan siya kung ano mga vitamins na kailangan niyang inumin para sa kanyang testosterone journey. Ayan ha, walang bakit. Tapos, siya, ginawa na niya. So ginagawa na nga ni Nick na 19 years old lang pala. Yes. Bagets pa. Sobra. Si Jake ba ilang taon na? Mga edad na, kahit May paano. So, yun. Tapos, sinabi niya na no regrets at all, sabi niya. Tapos, nagpapasalamat siya syempre sa kanyang mga magulang dahil sa support na ibinibigay sa kanya. So, yun. Hindi naman kasi madali din yun na proseso Kasi 'di ba, hindi ko alam kung anong tamang term, ina-alter ba yung body or paano bang ginagawa? Kasi syempre, you were born biologically a female, pero magkailangan kang mag-transition tapos may mga gagawin ka sa katawan mo, may mga iinumin ka para ma-achieve mo yung transition mo na yun. At hindi yun madali. Kaya tignan mo, pati siya, nagtanong siya dun sa mga trans guys na, paano nyo nalaman na gusto nyo mag-testosterone na? O kailan kayo nagsimula? Etc. Hindi naman niya masyadong binanggit kung ano yung proseso. Basta binigay lang ni
Jake Cyrus sa kanya ay guidance. Actually, bago pa siya magpatanggal nung kanyang nung Boobs. magpa-top surgery, Oo. nag-ano na siya. Di ba pinapakita niyo yun, nagtuturok siya talaga na, nag-hormone, ano na talaga siya. So, in Grabe ang preparation. bata. Sa bagay ako, Kinarili niya talaga. I Pero remember, alam niyo, wala bang effect yan? Siyempre, when you grow old, So, and everything. napaka-soft-spoken mo nga ngayon. Hindi ko lang sure. hindi ko, Baka di marinig dahil. hindi, pero alam mo, ako, natatandaan ko, nagturo ako sa isang Alam ko, kolehiyo. nagturok ako. Hindi, Turo ko. Nagturo ako sa isang kolehiyo. Yung mga estudyante ko, ano naman to, paano ba, trans woman. Ano to, college student. So, ano sila, nag-start sila 16. Sinasasa, di ba? 15. Maraming ganun. Ay, hindi naman nagtuturo si Sasa. Hindi ba nagturo kay Sasa? Ay, hindi, during that time, hindi pa. Pero yung may mga estudyante, ako na talagang Girl na, no? girl na. Tapos ang Transitioning na. uniform nila, Girl. pambabae na, pinapayagan nung university. Tapos, tinanong ko sila ng anong edad. Pero hindi pa sila Hindi pa total. Reassign? Oo. Oo, hindi pa reassign. Pero yung pag-hormones Oo. ng pambabae, kasi trans woman sila ginagawa nila. Sabi ko, kano kayo nag-start? Kasi itsura nila at the age of, ilang taon sila noon? 18, 19? Kasi parang hindi umabot sila ng grade 12. So, umabot pala. Pero mga 18, 19 sila. And then I asked some of them. Marami sila sa class ko, 8 ha. Ilang taon sila nag-start? 16, 15. So, mga 3 years na silang Oo. girl na mga Girl itsura. natin. Habang possible pa lang, di ba? Oh, as in, magugulat ka na, syempre, kasi minsan nalalaman mo sa boses eh. Hindi ka ba ninganyo ng mga Join estudyante? us? Join us, sir, ma'am. Ano yung pagpasok ko sa klase, may dalawang pang injection, gano'n? Tara na. Halika natin. Sir, ma'am, turok tayo. Hindi, pero nagulat ako. Ang babata talaga. Imagine mo, Oo, diba, maraming ganun, diba? first class ko yun ng pagtuturo, 8 sila. At yung ibig sabihin, kulang na lang talaga yung palitan yung kanilang yun sex na lang. organs. Ibang prepared na prepared. na sila. Ang aga nila talagang ginusto yun. Sure sila talaga. Sure talaga sila. Pero alam mo, feeling ko may effect pa rin yun eh. Like, halimbawa, nagpatanggal ka ng Oo naman, di ba? breast, di ba? Siyempre, yung hormones nun eh, babae, hindi naman di ba? Babae ka pa rin biologically. Pwede naman talaga may effect, Rose. Pero they're willing to take the risk. Risk. Kasi doon Ayun sila na nga. niligaya. Doon Tsaka sila I'm sure maging siguro, truly happy. siguro meron naman din siyang science kung hanggang saan lang yung pwede or kung sumobra, may talagang effect. Oo, kaya kailangan pa rin ng guidance ng No, doctor. na kailangan Oo guidance naman. talaga. May Oo medical naman. guidance pa rin dapat. True. Pero meron bang self Inject. Yan ang Meron naman. dangerous. Oo, Oo. I'm sure meron. Kaya dapat yung talaga. halimbawa, magtuturok ka, iinom ka ng mga hormonal I'm pills. sure merong mga ganyan Meron din cases na dapat Siyempre, kasi hindi advisable yan. Oo, like halimbawa yung hormonal pills, pwedeng maka-affect yun sa, not for anything di ba? Anything naman na pinapasok natin sa body natin, lalo na if it's medicine, pwedeng maka-affect sa liver, sa kidney, yung mga ganyan. Kung walang guidance ng doktor. Correct. Anong tawag sa doktor ng mga ganyan? Yung Hindi ko lang alam. change or Definitely hindi Dr. Quack-Quack. hindi. I mean, di naman siyempre, di naman OB-GYN, iba naman yun. Basically, ano nga kaya yan? Doktor na... I'm sure meron kasi Anong di ba meron. anong Hindi specialization, ko alam. no, na ano? I'm sure syempre di ba halimbawa sa Thailand, di ba? Ano yan eh. Sa Part ng Thailand, turismo parang nila. ano na yan eh, parang Oo, so may common mga na. doktor doon. So I'm sure yung mga doktor, hindi ko lang alam kung anong tawag sa kanila. Pero syempre isinasagawa yun ng isang doktor. Hindi ko lang alam kung anong I'm specialization. sure may magko-comment dyan sa atin mamaya. Hintayin na lang natin. I'm sure. Ganun. About it. Na nag-research, nag-google na sila. May Kaya, mga may alam dyan tungkol. pag ano, Ano nga yun po? Ano po yun? Ano? Testosterone journey. Oh. Huwag ka masyadong Tekto mo nga, test. Hindi ko masabi. Ikaw pa lang sobs mo. Okay, ito naman tayo. Bahay ni Kuya. Goodbye na after 21 years. Bagong PBB house. Saan kaya itatayo? Ay, ikaw na, Demure Bulacan. Alan. Yes! Na. Goodbye na nga, Tito, ang Pinoy Big Brother House sa original itong location sa Scout Albano yan, di ba? Na Lopez Drive na ngayon. Sa tapat ng ABS-CBN after 21 years. Yata yung dating Biba yata. yan. Correct. Oo, dyan mismo ang Viva before. Sa bahay Naka- ni Kuya. Naka 19 editions na ang PBB mula nang magbukas ang bahay ni Kuya noong August 2005.
Nung Martes nga, ayan, nagtito nung Martes siya, nagsama-sama sa iconic house ang mga hosts, staff, at executives para sa farewell get-together nila. Dumating din doon yung ibang mga former housemates at nagbanding sila doon sa bahay for the last time. O yun ang kanilang family picture. Sabi ng isa sa mga OG hosts na si Bianca Gonzalez Intal, it's the end of an era. Parang naiiyak daw siya nung iniisip niya nung yung lahat ng mga nangyari sa bahay ni Kuya na literal na second home niya dahil 2 years pa lang siya sa showbiz, sa industriya nung maging host siya ng PBB. Ayan. In fair, parang naging tourist spot na rin to, Tito, di ba? Yun? Oh. Pag napapadaan tayo dyan, ang daming tao nagpapapicture. Through the years, ay naging talaga siya, puntahan siya ng mga mahilig sa sa PBB, sa showbiz. Ayan, ang dami ring TV moments na naganap dyan sa bahay na yan. At ang dami ring na-produce na stars na hanggang ngayon ay namamayagpag pa rin sa ABS-CBN. Sabi ni Direk Lauren Jogi, nag-extend lang sila actually doon dahil naganap ang 2 collab edition ng ABS at GMA. Ito nga yung, di ba, celebrity collab edition, Tito. Pero it's time na raw to move out. At sa next edition ay bago na raw ang bahay for the new housemates. Hindi binanggit ni Direk Lauren kung saan sila lilipat. Basta abangan na lang daw. Pero sure na may aabangang next season dahil nasa ABS pa rin ang license ng Big Brother for a couple more years. Yan. At malapit na raw ang new season, so magpapa-audition na ulit sila for that. Ang chika, Tito, kasi i-demolish na yung bahay na yan. Yung bahay. Dahil natapos na yung kanilang lease contract. At meron ng bagong may-ari ang lupa na kinatitirikan ng PBB house. Ayun. So goodbye na. End of an era talaga. Di natin alam kung saan. Siguro QC pa rin naman para malapit Baka sa sa iyo. Bulacan. Bulacan ba? You think? Di ba doon meron silang May studio sila Oo, doon. yun ang naririnig ko. Kaya lang, yun nga, medyo malayo. Ano naman, nasa loob naman sila ng bahay kung titingnan mo. Sa San Jose del Monte. Diba? Oo, posible kasi may nga sila doon. Pili ko dyan lang yan sa isang... Malay mo sa tapat pala ng Isang bahay nyo. Alam mo dito pala, oh. Layo nito. Hindi, pero possible. Maloka ka, pagbukas mo ng bahay mo, ay, ano to? Bahay Possible nila. possible na sa Bulacan. Kasi, Okay. Sama. Si Dono. Ayan, thank you. Disas muna kami, Mama Marita. Disas. Thank you, Kai. Ano yung nagpakulay mo na? Si Chuck Lord. Chuck Lord Alonso, 99 pesos. Balita natin si Maine Mendoza Tarjo Ataide. Going strong pa rin. PhD, Marites mo yan. Yes, bakit? Kasi ang Bakit lumalabas nga? daming balita kasi na kesyo hiwalay na, kesyo hindi nakikita na magkasama, ay yung mga ganon. Meron pa nga si- Tapos yung latest, parang nag-birthday kasi si Ria Ataide at saka si Papa Papa Art Art. Ataide. So, nadamay dito si Bayani, dahil Bayani Bayani. Siya Agbayani kumuha na ng nandun, nag-video and all. Nakita daw dun si Kong Arjo, si Sylvia, of course, si Ria, si Papa Art, pati yung mga ibang Junakis. Pero Kumbaga wala daw kompleto, si one o Maine. minus Oo, so isang malaking mapapa-question ka nga pag nandun ang buong Siyempre pamilya, naman, di ba? pero wala si Oo. Maine. So, yun ang question ng mga netizen. Bakit wala si Maine? Pangalawa, si Bayani, biglang dinilit yung video na pinost niya sa TikTok ba? Tama? TikTok yata. So, syempre, namamalisyosohan ang mga netizen. Kasi bakit ka nag-post tapos dinilit mo? Ano ba? May tinatago ba? Meron ba talagang iniiwasan? Something like that. So, hindi na ako nakatiis. Tinanong ko na ang alam kong may connect at nakakakilala o laging halos nakakasama nila Maine. Sabi niya, hindi totoo. Diyos ko, hinasagot sa akin. Super okay daw si Maine at saka si Arjo. Wala daw katotohanan na on the rack or hindi okay or parang magkahiwalay na. But yes, it's true na... Wala dun si Maine. Sabi ni Bayani, di ba? Dahil masama yata pakiramdam. And yes, it's true din na hindi sila palagi nakikita together ngayon. Para sabi nung source ko, pero andun lang si Arjo. Hindi lang na sumasama sa eksena o sa picture. So parang simula, Si aminin Arjo, natin. si Maine. Si Arjo. Siguro simula nung nagkaroon ng, alam mo natin, nasangkot si Kontrobersya. Kong Arjo sa controversy ng flood control,
di ba parang hindi na sila masyadong napagkikita, parang ang buong pamilya din medyo, well, quote and unquote, naging low profile. Siguro nag-iingat na lang din sila para wala na lang masabi, wala na lang maging issue, parang ganon. Might as well, wag na lang masyadong... pag-flaunting, di ba? Oo, exactly. So, yun lang yun. Pero talagang binigyan din sa akin na walang katotohanan ang issue ng hiwalayan or hindi sila okay. As in, super okay daw po. Yun. Very good. Yarn. Diba? Oo, tuloy-tuloy lang si Maine sa... Pero medyo kasi parang medyo kinareact din nila yung bakit dinilit ni Bayani. Actually, Oo, ang diba? sagot ni Bayani Agi, alam mo, ito rin yan. Ang Oo. kutob ko, baka nga dahil parang ayaw na nilang masyadong... Baka sinabi. Baka ni-request. Baka sinabi ni, I don't know kung sino sa family o maaring si Biang na, Posible. yaan mo na, wag mo na lang, delete mo na lang para wala na lang. Baka kasi it's a party. I Kaya think. nga. Yeah. It's a private, yung Kaya nga, it's a party. So para wala masabi, nagpapaalam mo naman ng mga Hindi, netizens. alam nyo, mainit talaga ang mga Mainit netizen. sila. Kawawa. Sa isang banda, parang napipilbad din ako dun sa mga ibang, let's say, public servant, na wala namang connection dun sa flood control o wala namang ginagawang hindi maganda. Hopefully, di ba? Kasi minsan may mga milestone sila. For example, kasal, birthday ng anak, or birthday ng apo. For example, ito. Parang bawal birthday ni Nag-birthday, Art. nag-birthday na Tatay. yung anak ni Riat ni Ranjo yata, di ba? Pero hindi na-celebrate ng bongga. Alam mo naman ang mga, Siyempre. lalo na mga newly parents na yan, gusto niyan, alam naman natin yung mga party ngayon. Hindi magawa ngayon dahil nga mahirap. Pagka nagpabongga ka, maraming masasabi. Oh. Siyempre, So diba? I think baka yun lang yun. para laylo lang sila. Correct. Okay, dito man tayo sa aking Palo favorite. profile. Si Heart at Angelica reunited at non-stop ang chikahan at bookingan sa kanilang mga exes. Wow. Di ba? Kasi nga dito na si Heart na dahil sa Holy Week pumunta sa abroad para magtrabaho at magbakasyon na rin. At sa Heart World, guest niya si Angelica na alam naman natin yung Panganiban. Angelica Panganiban, po mga Marites. At mga napag-usapan nila doon ng kanilang May mga guest pala siya dyan. Oh, may pag-guest sa season na yan. So yun, para naman mabago, hindi man puro Tsaka hindi lang taga-GMA. Pwedeng taga-ABS. di ba? So saan ba nagkasama si Angelica at si Heart noon? Hindi ko lang alam. Basta usually sa... Saan ba? Sa Hindi ko works. matanda. Saan? Sa works, sa Jimmy. Okay, Works Works. naman. Diba? Saka yung G, das, G. Mick. Jimmy. G-Mick. Ano ba si Angge? Siguro alam mo naman yun, di ba? Angge and Oo. Carlo. Oh. Heart and John Pratt. JCS. Camille and Stefano Mga Mori. diba? JCS na sila yung partner. Yes. Stefano Oh, di ba Mori. Oh, Yeah. Di ba Ang pogi yun dati, Kaya hoy. diba? Sino? Ano kaya yun? Sino? Si Steph. Nandun lang sa Italy. Wow. Nakaka-chat ko si Mami. Di Amo ba? si Alam mo Mami. naman, di ba Sino kanina? naman si Stefano? Kanina nga sa Ay, hindi press, naman may eh. kausap Hindi naman na ano si Mami. Hindi naman, baka may magsabi na naman yan, it's all about me. Mami. It's all about... Hindi, pero hindi mo nakitang latest Siya si itsura ni Mami, Stefan. siya si Mami ang kausap. Tawagan mo Stefano Mori. Ay. Close. Mami daw ang kausap. Ay, Basta- alam mo, dadagdagan ko yung news mo sige. kay Heart. Aside kay Angelica, parang meron ding, hindi ko alam kung episode to or nagkita lang sila, or pero parang chikahan with John Prats. Hindi pa, wala Kung pa. hindi, pero meron, nakita ko na. Baka yan. Nag-guess niya? Oo, hindi ko alam nga kung sa episode ng Heartworld or nagkita lang sila or what. Pero may isang doon, parang binidyo call ni John si Isabel Oli. So kaya may picture sila. Si John, hawak ni John yung Ikaw rin pala CP. di ba? Oo. Sige, it's all about me nga. Tapos, saka si Angelica. Sige. Tingnan yun. natin kung panonorin ko yan, siyempre. Di ba ex na si Ex Jan? niya. Yes. Kung tama ako, si Jan ang... First? Well, hindi tayo sure kung may nauna pa kay Jan na hindi lang Meron na... yata, meron. Okay. Non-showbiz, sabi okay. Taray ni nanay Heart, niya. ha? Sabi nung nanay niya. Okay. Pero si Jan kasi ang unang showbiz na inamin na naging boyfriend. Meron pa pala. Oo, na... Taray ni Heart, Ilang taon si ha? Heart? Oo, mas bata pa siguro, di ba? Na umiiyak na huli ng nanay niya. Ba't ka nag-iiyak dyan? May jowa na pala. Medyo, dahil sa jowa niyang non-showbiz. Biduking na nanay niya. Ilang taon lang siya Close nun, talaga kay Heart. Parang Kaya- si Stefano at si Camille lang ang hindi naging magjowa. Kami... Ay, Doon sa JC. Alam ko hindi
Kasi ang naging jowa ni Camille ay Iba ang jowa ni Camille noon. mas naging sila ni ano, di ba? Nino? Naging. Pero ang naging jowa niya na matagal din, si ano, yung kapatid ni LJ. Ah, Asa na yon? Si Rica Fort, tama ba? Francis. Di ba? Ito na, magbalita naman tayo kay Parang Regine nag-uusap lang tayo Velasquez. na ano, di ba? Emotional Nagumbalik. sa Woman of the Year Award. At nagbiro ng Jonders. May menopause kaya panay ang iyak. Ang ganda ni Songbird. No? Oh, ang ganda ng concept. Ay, ang ganda oh. ng gawa niya. Ganda Ganda niya. niya. Siyang parang ang lambot-lambot niyang bulaklak. Correct. Ganda niyan. Parang Correct. sexy-sexy niya dyan, ah. Lola mo naman talaga, in fair. Ang Asia Songbird nga, tito na Ganda si ng Miss gown. Regine Velasquez Alcacid, ang pinarangalan bilang Woman of the Year 2026 sa Women in Music Pero ang ganda din ng gown event na yan. ng Billboard. Oh, ganda niya rin dan. Parang ano, Ganda din ng gown. parang ano, peacock feathers. Yan ang uso ngayon sa Oscars, di ba? Puro feathers. Correct. Philippines. Ayan. So, Crayola ang Miss Reg nung tanggapin niya ang nasabing award presented by Beanie. Yan. Standing ovation. Ang ano, lola mo, kay lalo siya na-touch, lalo siya napaluha kasi tumayo yung lahat ng tao doon. Siyempre, di ba, bilang si Regine siya, doy, Regine yun. so sabi niya sa Beanie, that's, pagkakita niya sa Beanie, sabi niya, you guys are going to Coachella, congratulations. Sabi niya gano'n. Ipakita natin ang kakayahan ng mga Pilipinas, sabi niya sa mga bagets, sa mga Beanie girls. Tapos naiyak siya, Tito, when she said, this industry has changed. Umiyak. Super. Ay, taas naman. Grabe. Kanina pa sinabi yung emotional. Acting mo. Elevator acting. Oo. Grabe. So, sabi- Actually, TV Patrol. Parang ang sarap TV pa. ipa-acting kay din yung mga type of acting ni Uge. Sabi niya, Tito, this industry has changed my life. Yung cry siya doon. Sabi niya, pag jumojonders ka na raw kasi, kaya raw siya cry ng cry, kasi pag jumojonders ka at nagme-menopause, ganun talaga, napapaiyak ka ng iyak. So, tas tumatawa naman siya nung sinabi niya. Pagbabalik tanong pa ni Songbird dito, hindi niya raw alam na ang pangarap pala ng kanyang nasirang ama na si Mang Jerry was to travel the world. At natupad yon dahil sa pagkanta niya. They were able to travel the world together because of her singing. At sabi niya pa, marami pong nagawa ang industriyang ito sa buhay ko. So I'm forever gonna be grateful to this industry. Yun, emotional siya habang sinasabi niya. Tapos, Dapat emotional ka rin habang nag-report. hindi ko kaya. Pakita lang natin yung video. Tapos sabi pa niya, na-meet niya raw dito ang kanyang mga idols at ang kanyang best friend at forever love, ang kanyang one and only love, na si Ogie Alcacid, syempre, in this industry. Kaya grabe ang pagtanaw niya ng utang na loob sa industriyang ito. Tapos sabi niya, 5 years old daw siya nang una siyang sumali sa singing contest at nung marinig niya ang palakpakan ng mga tao, XL. doon niya na-decide at a tender age of 5 years old na this is what I'm gonna do, sabi niya. Because I love the sound of palakpakan, yung applause. Tapos, and after 40 years later, here I am, sabi ni Miss Reg. O, tapos, ang mensahe niya sa mga young artists na nandun, dream big and work hard and be ready because one day, it will be your time. Ayun. Sabi niya pa, you guys are the future of OPM. Ayun, kamaga parang inaano na niya. Pinapasa na niya yung Turnover. Oo, parang Turnover. passing the baton to the younger artist. Sabi niya, I am so proud of all of you because you guys will continue what Lolita Carbon, kasi awarded rin si Lolita Carbon that night, has started and the artists before me have started, sabi niya. Keep doing the work you are doing now. We are so proud of you guys, sabi ng lola mo. Aside from Regine, Tito, pinarangalan din that night ng Billboard PH, si Lolita Carbon nga bilang Icon Award, si Casey Tandingan, Rule Breaker Award, si Yeng Constantino, Hitmaker Award, at ang Beanie ay tumanggap ng Powerhouse Award. Ay, meron pa pala, yung G22 na P-pop, P-pop girl group, Rising Star Award. Ayan. Ang pinakaunang nanalo, binigyan ng Woman of the Year ng Billboard PH ay si Sarah G noong 2024. At last year naman, 2025 ay ang Beanie. So, nauna sila bago si Miss Reg. Taray. Diba? Pero bakit ka? Hindi, kasi yung una kasing year, yun yung time na binigyan ng Billboard ng award si International, si Sarah G. Oh. So, kumaga, meron siyang nun eh. Pero nauna pa yung Beanie kaysa kay Regine. Correct.
Baka kasi nga phenomenal at that time. Oo. Alam mo yan, kung ba yung mga moment, Oo, yung baka- year na yun, yung super bumongga. Correct. So, ibigay na natin yun Baka sa... nung time na yung bonggang-bongga si Miss Yeah. Wednesday, wala wala pa Billboard. naman Billboard Oo, page yeah. no. So, ngayon na naman, binigay naman na sa nararapat tumanggap ngayon, taon na to. So, congrats, Miss Congratulations. Reds! Yes. Wala naman ko question. Na feeling ko, meron siyang interview, parang I think Billboard, na sinabi niya na magko-concert siya. 40th year ata niya ngayon sa industry. May sinabi siya na parang magko-concert siya na last na yon, na big concert na last. Ano, parang Gary Valenciano naman yan. Mahirap magsabi ng diba? lahat Pero eh. sinabi niya yun sa... It was... kasi ang set, may... Sorry, hindi ko kilala yung kuya nag-i-interview kasi medyo malayo yung shot. Ano mo kay Paolo? Pero Billboard yung set. Malamang Billboard yun. Sinabi niya na meron ng sa October daw, wala pang venue, pwede. wala pang date, pero definitely nagpaplano sila for the 40th. 40th anniversary. Pwede. At for her, that will be her last big concert na Sa isang big solo. venue. Pwede niya. naman, baka naman Na din. solo, oo. Baka gusto niyang graduate na yung talagang... Yung pangmalaki Yung parang yan. ang Gary V na sa malaking venue, na siya ang... Siya lahat. siya talaga, oo. Baka... Si gusto Gary na niya. nasundan naman ulit sa big Hindi, venue eh. yung sa ibang venue, maliit. Mas maliit na. Hindi na siya, after that, hindi na siya nag-major concert na siya sa big venue. Baka ganon. Pwede naman. Pero yun nga, nabanggit ni Regine eh, 40 years after, sabi niya, di ba? So, to yun. Unless AI na naman yung napanood ko. Mukha naman hindi. Baka 40th niya this year. October ang dinig ko. October siya usually talaga nagbobonggang concert. Yun. Saka siguro parang sa isip kasi nila, kasi sinabi din to ni Gary, na at least nag-bow ka, Na nasa taas ka pa. Oo, yung hindi yung tipong Alam mo na ayaw wala na nang sa'yo ng nanonood. tao na oo. parang... Pero di ba after kasi sabihin niya ni Gary, nagkaroon pa siya ng Araneta at Yes. ano eh, at MOA? Or, so, kumaga parang, kala ko ba? Hindi na yun Kaya major, marami hindi na nag-react eh. solo. Pero malaking concert pa rin, Rose. Pwede pa rin sila kasing mag-concert sa MOA, sa Araneta, sa Philippine Arena, pero hindi na sila yung Pinaka-main. naka-front. Ganon. Siguro ganon din si Reds. Baka nga, di ba? Meron pa ulit pa rin. Magbalita na tayo mga Marites. Tuloy-tuloy tayo dahil to naman si Kylie Padilla may pinatatamaan. Pinatatamaan ba sa kanyang post tungkol sa mga quote-unquote Ay, oh. Correct. Makati? Si Kylie Padilla, very active yan sa mga collab video sa mga brands. Okay. So, lagi yan post ng video na, bawa kung ano nire-recommend niyang skincare, nire-recommend niyang moisturizer, nire-recommend niyang kung ano mang pinapahid. Pero ganyan. hindi live selling. I'm not sure kung nakapag-live selling na siya, pero lagi ko nakikita, tawag ng collab videos with the brand. So, meron siyang isang collab video na anti-dandruff shampoo. So, Ito ano ba siya? ya? Kaya pinapakita niya yung scalp? Parang, kasi natakpan dito sa, parang yan. Yan. That's, yan. Head and shoulders. Yan nga. Tapos, ang hanas daw dyan, hinahanap ko kasi yung video, hindi ko makita, but ang nakita ko na lang is yung nilagyan nila ng caption, yung exact words daw ni Kylie doon sa video. Ang sabi niya, kung Makati ka, hindi mo kailangan mang-agaw ng iba. Kailangan mo lang gumamit nito. Referring to the shampoo. De, syempre, ano ba to? Si Makati? Oo, sino ba tong sinasabihan ni Kylie na Makati? Kylie. Pero kung tutusin, anti-dandruff shampoo naman talaga siya. So, Makati naman talaga ang dandruff. Makati ang anit mo. Oo, ganon. So, kung Makati ka, Pero kung iba- kasi Pero kung bitin iba ang Makati sa'yo, Anong ipangkakamot? Anong ipangkakamot? So anyway, in fairness, dun sa nag-post, pinagtanggol si Kylie Kylie. nung mga iba. Medyo marami nagtanggol sa kanya na hindi, sinabi lang niya in general, naka-move on na ang ate mo. Yung mga ganon. Marami naman nagsabi na naka-move on na. Walang kumakati ka, parang Gabi. Walang Tapos, pero syempre, may mga iba na may misinterpret na parang, baka hindi ka pa nakaka-move on, may pinapatamaan ka na naman. baka may iba siyang pinaparinggan. No? Oo, but meron din nagtanong niya, may bago ba na Oo. pinariringgan? Sino naman ang pinariringgan mo ngayon? Yung Yes. pa rin bang dati? May mga ganong comments. Pero in fairness, marami nagtanggol na naniniwala sila na in general statement lang yon. Parang ang tamaan ay wag magalit. Not particularly na meron siyang pinipinpoint na tao dun sa statement niyang yun. Saka parang wala namang recently nalilink kay Kylie na. Wala na ba yung Alam ka di ba ba parang naka-holding Wala na. hands Yung kineme sa mall? Yung Eh, may- parang wala na yun. wala na yun. Okay, yun lang.
Ewan ko, Rose, may alam ka ba? Wala rin akong alam so far. Tsaka hindi, pang alam ko, parang okay na sila ni Oo. AJ Yes. Rapal. Di ba parang nagkaroon tayong kwento, storya na nagkomentan sila. Tapos yung parang natuwa siya na nagsama-sama yung mga anak, Yes. yung anak ni Kylie, May tsaka anak ni... pagka-blended na nga sila. Oo. So, mukha na. Kaya naniniwala yung iba na wala talaga, in general lang niya sinabi yun. Baka nawala na yung kati siguro. Hindi, Ano para sa mga general na makakati niya Na general na pinapatungkol yun, hindi sa kung sino man in particular. Oo. Sa lahat na makakati. Salan. Ikaw ba na, ano ka ba? Nasaktan ka ba? Oo. Hindi ako affected. Di ba? Hindi ba kati-anit ko? Wow! Iba kasi ang Makati! Knowing you! Uy! Knowing yung malinis siya. Ay, naku. Thank you muna sa Busila. pakulay ni Remy Bu. 2.49 pounds. Saka thank you sa ating 1K live viewers. Yeah. So, kaya naman tayo, Richie Rivero, halimaw sa first loss ng Terra Firma. First ano? First loss. Yung unang talo ng Ay, talo Terra Firma sila? team na yan. Hindi, panalo siya. Panalo siya. Nakakuha Pogi ni siya Richie ng, Rivero dyan. Oo nga, unfair. 40 Phoenix siya eh. Parang Ikaw ba naman? ang points niya, Phoenix. 40 points ang kanyang... Ha? Naka-40 siya. Oo. Albog. Nakita niya yung Ayan, galing niya Oo dyan. nga, ang pogi niya, Ang pogi unfair. nga niya, tignan mo, hirap na hirap pa siya nung lagay na yun, pero ang pogi Ang pa ganda rin. ng effect sa kanya ni Juliana. Oo, di ba? Gomez. Di ba? Yung kasi 40 nga... points, 8 assists dito. O kaya nga, yan, di 7 ba? and 9. Kasi nakakagulat din naman, di ba? After nung... yung team nila, hindi naman ganun galing talaga? din masyado. Talaga? Yung kalaban nila, wala pang talo. Tapos nanalo sila, nila. sila nanalo. Ay, naku, dahil kay Juliana yan. Ay, Oo, talaga. di ba? Malaking factor, di ba? Ibig Balay mo sabihin, naman para kay maganda. Lucy pala dahil nagpapalakas siya dun sa mother-in-law to be. O, tawagan mo Mother-in-law kay si agad. Lucy. Hindi ba pwedeng para kay Richard Gomez din? Ah, kay Richard daw pala mo. Pero ang ganda ng Oh, effect. di ba? Maganda yung effect sa kanya, hindi kagaya no, nung sa isang babae, Grabe di ba? kayo. Sa isang Grabe. girl. Di ba? Yung Talagang pinaparinggan nega mo siya. niya. Oo. Oh. Tito, ano ibig sabihin ng ano? Field goals. Ay, Ayan na, field goals. taray, ano ka talaga? Ano yung mahilig ko P? sa ano? PFGS. Field goals. Hindi ko alam, PG. Hindi. Field F, yun. Ano Ano yung tatanong P? mo, Alan? Ayan, yung 7 Three, number 3. 7 over 9. Oh, DPF. ayun nga. 7 out of 9, parang yun ang kanyang 9 yung tinira niya, 7 ang pumasok. Ah. Di ba? field 3 yun, parang... Grabe. Three. Siyam yung tinira niya, 7 yung pumasok. Oo, di ba? So, ibig sabihin, dalawa lang Galing-galing hindi tumira, pumasok. di ba? Oo. Oo. Pero mas may mga, meron ba iba na Shoot, po perfect shoot na yung shoot. pasok after tumira? Ha? May mga iba na perfect ang pasok? Oo, shoot na shoot. Shoot na shoot, walang walang daplis. Oo, walang sayad. Wala. Iba na yun. Tito, iba Ano yun? Iba na yun, Tito. Grabe, may Okay, mga sayang. manite. Congratulations, Richie. Okay, ito oras na para Parang gusto sa na ating natin si pinakamainit Richie. pinakamainit na showbiz item. Ito po ang ating Chick of the Week brought to you by Ugbo 24/7! Dahil tama lang na ipagsama ang pinaka-inaabangang chika sa pinaka-nakakabusog na chibog, order na sa naka-flash na link, mga Marites. Siguradong yan ang best dahil solve na solve kayo nonetheless, mga kabarites. Ugbo 24/7. Ito na. Ito palang HER Ugbo. at Liza Soberano, bida sa DreamWorks, Ba? animated movie na Forgotten Island. Tampok ang kulturang Pinoy. Demure, soft-spoken Soft-spoken. and everything. Yes, tignan mo, ang Alan cute nila. D. Oh, ang Sino yung girl na cute. katabi niya? Si Her. Her. That's Her. H-E-R. H-E-R. Her. Ah, si her! Yes, It's H-E-R. her! Do you know her? Period E, period R, period her. Oh, Yes, sila ang bida kasi. Ang tari ni Liza Soberano dito dahil Nakaka- first, magbibida na siya. O, so, ito na nga. Ilan damit niya? This is the most Filipino animated movie ever. Alam mo, nakakatuwa dito. Nakita ko yung trailer. Nag-drop yung trailer kahapon lang. So, para napansin ko, ang bongga ng trailer. Ito ay ang Forgotten Island ng DreamWorks Animation. It's an adventure comedy blended with Filipino mythology. So talagang tampok ang kulturang ang Pilipinas dito sa animated film na ito. Ang story nito ay naganap sa Pilipinas in the 1990s, Rose. Mga batang 90s sila dyan. Bongga, di ba? At bida rito nga si Gabriela Wilson aka Her. Ayan, si H-E-R. Ang Grammy-winning film music artist sa role ni Joe. At si Liza Soberano naman, na napanood natin sa Hollywood movie na Lisa Frankenstein. Siya naman ay si Raisa. Siya ang best friend ni Joe. Ayan, magbeshi sila dyan.
1990 ang setting. So mapapasok ang mag-best friend na sina Joe at Raisa sa isang magical portal at mapupunta sila sa isang mystical world at para makauwi, kailangan nilang ipagpalit ang kanilang entire lifetime of memories. So kanilang, bilang mag-beshi, yung mga ano nila, may mga memories nila together dahil unti-unting nawawala habang nandun sila sa island na yon. At yung isla na yon, yung Forgotten Island, nandun lahat ng mga mystical creatures ng Pinoy, mga manananggal, Kapre. mga kapre, mga ganyan, duwende, lahat ng mga Pinoy, dito, ang bongga. Talagang, Alvin Aragon, mga doon gano'n. din. Grabe yung leveling. Mythical creature. Kumanda ka, Mr. Po. Baka ikaw na Kaya kaya niya. Next, bongga. Anyway, sabi ni Her, the H-E-R, ayun nga, lumaki siya sa mga kwento ng nanay niyang Pinay, tito. Kasi yung mom niya ang Pinoy eh. Tapos tungkol nga to sa mga aswang at yung mga panakot sa kanila. Nung malubilit siya yung mga panakot sa kanila. Yung mga bagets pa sila, ang panakot ng nanay niya, yung mga kwentong ganon. So sabi niya, I literally grew up on them. I get to share a piece of my childhood in this movie and with the world. Bongga, di ba? Sabi naman ni Liza, it's been a long time dream of mine to be able to be in a project that really represented the Philippines in a very accurate way, but at the same time is universal enough for people to be able to relate to have Filipino showcased. Sabi niya. Tama naman. By a major studio is very exciting. True, exciting naman talaga. Naman, diba? Nakakatuwa yung trailer dahil nga Pinoy na Pinoy, makita mo doon nga may mga jeepney, yun nga, manananggal, aswang, sari manok, Halo-halo. ibong Adarna, hindi ko pa nakita, pero baka meron. Tapos may mga karaoke, ganyan. Tapos, Bingka. baka meron din pag kumakain na sila. Kasi trailer pa, teaser pa lang naman. Teacher pa. Pinoy henyo. Oo. Tapos yung dalawang bida, ang mukha talaga, Pinay-looking talaga yung dalawang bida. So talagang big deal to Tito when it comes to representation. So nakakatuwa. Ang Forgotten Island ay written and directed by Joel Crawford and Januel Mercado. At ang idea ng movie ay inspired by their own friendship. Magkaibigan talaga yung dalawa. Si Crawford ang direktor ng Puss in Boots, The Last Wish. Bongga yun, yung si Puss in Boots. Oo, ng DreamWorks din. At una silang nagkatrabaho ni Januel sa Kung Fu Panda 2. Ayan. Kasama rin sa cast, ang bonggang cast ng Forgotten Island, sina Lea Salonga, Dave Franco, Manny Jacinto, Jenny Slate, Ronnie Cheng, si Joe Coy, at si Miss Dolly De Leon. Kala ko, Dolly Ann Carvajal. At sa September 25, ang showing nito sa US dito. Siyempre, mas mauna tayo sa Pilipinas for sure. Nakaka-happy that Pinoys are taking the spotlight. Globally. Yeah. Why not? Di ba? Bong, at saka first lead yan ni Liza sa Hollywood. So in fairness naman sa kanya, naghihintay lang siya ng di ba? Ganun naman dun eh. Going international ka na talaga. Ako ba? Oo. Parang namang invited ako dyan. Hindi, kumbaga unti-unti na nagkakaroon ng... Siyempre, yung nabibigyan na ng malaking break. Yes. Ang saya siguro talaga kapag nagtuloy-tuloy na yung kay Liza Soberano. Oo. Kasi alam yung pangarap niya yan, dream Yes. yan. Tapos nakatanggap na siya ng ilang mga bashers dahil sa bakit siya umalis ng Oo, Pilipinas, diba? bakit siya umalis kay OG Diaz, etc. Correct. etc. Tapos parang wala namang nangyayari daw. So Ayun. sana eto na yung Yes. talaga dire-diretso na ma-achieve niya yung pangarap. Oo. Very And the best true. part is, ang Pinoy mismo ang ipi-featured, ang sino-showcase sa pelikulang yan ng DreamWorks dito ang may gawa. DreamWorks. Diba? Pero makita mo, Pilipinas ang tinatampok. Yung lumusot sila sa portal. Alam mo yung shape nung nung portal na kinahulugan nila. Shape nung natin, yung flag, yung natin, yung tawag doon? Sa ating flag, yung red, blue, hindi yung ating sun, yung sun na gano'n. Galing. kala ko Yes, anong talaga. atin. Pinoy na Pinoy talaga yung bawat ang galing. Bongga talaga siya. Nakakatuwa naman, di ba? Ay, talaga ba, June? Manood ka ba niya? Paano ka matuwa, June? Tuwa ka ba? Oo, manood ka niya na. Wow. My God. Mas Ako ng beat. Sige nga. Mas happy ka ba kasi kay Heart? Mas happy ka ba kay Liza? Kay Heart ako. Diyos kay ko Heart siyempre. ba? Ay, Marian. Kay Marian din ako. Marian o Put Heart? me in the spot. Hindi niya kaya pag yan. Okay. Okay, mga Martes, siya po ating Chick of the Week brought to you by Ugbo 24/7! At para naman sa ating mga marites na gusto na exclusive showbiz scoop, sali na sa ating Facebook community group.
I-click lang ang pinned link sa live chat at sumama na sa Beloved Marites University Community. Updated ka na nga, may exclusives ka pa. Sama na at mag-like, share, and subscribe na rin sa MU Entertainment YouTube channel. Mga Marites, nice print photo na paborito ng mga celebs. Nag-sorry sa mga di nagustuhan ng konsepto ng kanilang anniversary party. Marites, may nakaabot ka dyan. Kasi nga sobrang binash kasi. Oh, hindi, actually, ang unang binash dyan, yung mga guests. Actually, may mga content creators ang guests, ang nice print photo. Alam niyo na may nice print photo. Yan ang laging official photographer ng mga Ang buong kasal ng mga showbiz. artista, concert ng mga artista, mga milestone ng mga artista. So, lagi niyo nakikita yung nice print photo. So, nag-anniversary yung nice print photo. Tapos, syempre, may mga celebrities na guest doon. Hindi ko lang matandaan kung sino yung mga content creators, pero doon nagsimula. Binash muna nila yung mga content creators kasi akala ata nila parang activity or parang event ng mga content creators yon. Kasi ano ba yung nakita nila? Ayan, nakikita mo, meron mga Suot nila. servers o mga waiters and waitresses na imbis na hawak nila yung tray for the mga pika-pika, ang nakalagay yun sa ulo nila. Oo. Tapos, meron pang isang, ayan, no, katulad dito, yung mga nakapula, nakikita nyo ba, na may takip pa yung muka. Ayan. Tapos, kung kukuha ka ng pagkain, kailangan nila mag-bend para makuha mo dun yung pika-pika. For example, yung macaron o yung, ano, ito si Ayan, Kuya hindi ko may makita takip eh. ang mukha. Si Chester. Nasa gilid, nasa mga ano naman Nasa mga yan. balikat Oo. naman. Oh. So, Shoulders. Hindi. walang normal. tray. Oh, ano? Ano? Ano siya? So, nabash. Tapos, biglang nalaman na yung event pala ay event nga ng Nice Nice Print. Print. Oo. Tapos, 20th na, tama. 20th anniversary nila. So, naglabas sila ng Ayan, statement. Ayan, regarding our 20th anniversary event, would like to address a conversation surrounding specific segments of our food service and entertainment presentation. With the concept was intended as an artistic performance, we duly recognize that the execution was perceived by some as sensitive and may have caused discomfort. This was never our intention. We sincerely apologize to those who may have felt discomfort as well as short of the care and respect we strive to uphold. We value your thoughts and will use this as an opportunity to reflect and be more mindful in how we bring creative concepts to life moving forward. Thank you for allowing us to grow. Nice print. Ayan. Yun lang. Host ka ba dyan? Hindi ko. Honestly, nung nakita mo yan, Medyo, nag-weird, actually, na-weirduhan ano, ako. actually, ang awkward ng itsura. Lalo na yung food kasi yun. Tapos Yung food. nasa ulo, parang ang Oo, sanitary kaya- yung dating. Parang ang lapit. Kaya siguro tinakpan yung mukha pa, nakakaloka. Hindi normal na. Hindi inaalo. Honestly, I don't know where did they get, Get that that idea. that idea. Meron bang, wala naman ako napapanood na. Feeling ko, Day, uso naman yan din kasi. Alam, iba-iba naman gimmick. Iba-iba yung gimmick ngayon, di ba? Para maiba naman yung pagpe-present ng mga food or Pero parang at the whatever. expense of the Yun nga. servers. Ang pangit lang, di ba? Ang awkward ng itsura. ng- Actually, Sa ula yung- una, mahirap para dun sa mga servers. Server, Pangalawa nga, oo. yung parang yung sanitary concern na parang Andun malapit sa ulo yung pagkain. Parang ano ba? Parang hindi naman maganda yun, tignan. Ay, Pero ako talaga, nagulat talaga ako yung Ayun, unang video ayun, na lumabas. ganon. Ito actually yung content Kukuha. creator to Paano kung eh. napakataas na yung Alan? Si Alam Alan yung ang kumukuha server, ng di ba? macaron? Oo, alam ko ano to, content creator to. Tapos siya yung unang nabash. Tapos, kaya katulad ng babae, syempre nakaupo ka, di ba? Halimbawa, kung nakatray yan, iaabot lang naman na gano'n. Oo. Pero kung Sagwa. nasa ulo, ang Sagwa. gagawin ng babae, ng waitress or waiter, nagbe-bench siyang gano'n. Para kumain doon. Para kumakain. At ang bend niya yung pababang gano'n kasi Oo. pag gumanon siya, mahuhulog ang mga Mahuhulog. pudam. Na parang... Di ba? Parang medyo off talaga. Ang alamin nyo, sino nagpauso niya na una? Di, parang sila ba yung uso Dito ba niya? yan sa Dito? Pilipinas? O may Sa ibang napanood silang bansa ba ganyan? yan? Ginaya na Kasi nga raw, naman? O, ganun lang. Marami na ngayong ways to present yung para maging exciting, iba na. Kasi common na masyado yung mga... Pero minsan naman kasi, di ba? Oo, Parang, hindi naman. meron din ano, namang... It doesn't follow. Oo. Medyo Oo. ano rin naman natin. Alam natin yung, ano mo yung magpa-excite or mapag-usapan or para maiba ang konsepto. Pero syempre isipin naman din natin yung mga taong magiging involved dun sa konsepto na iisipin nyo. Kasi parang... Kahit masabihin natin, di ba, hindi siya original, nagaya sa iba, di ba iisipin mo pa rin, gagayahin mo ba yung ganung klase ng konsepto? At ang unang dating talaga, kawawa naman yung waitress, yung server, di ba? Ako Parang, una kong ano video ba nakita yun? ito eh. Sabi ko, Hindi na sila naawa. Naloka Parang ka ganun na. talaga magiging reaction mo. So, it's not cute, it's not
something na matutuwa ka, di ba? Pag nakita, Saka ito ano ba? parang balancing act kasi parang walang harang yung maka. Kaya nga. So, ibig sabihin, dadaan ka. Nahihirapan si ate, Nahihirapan di ba? si ate. Oo, tapos parang hindi. Naku, bongga pa yung yung skating ba yon? Yung... Skate. Naka-skateboard. Oo, May naka-skate. dala-dalang ano. oo. Ngayon kasi, naaaral yun, tsaka Kaya nga, bongga pa nga bongga yun yun. eh. oo. Pero, May balancing pa, ha? still, hindi yan magbabiral kung hindi yan. Yun na. Diba? Pinatulan nyo din naman. Oo, Oo. kaya kakaiba, kaya nag-viral at pinag-usapan. Pero kung normal lang yan, wala Tsaka hindi, magkakaiba. ito yung may takip yung fez. Okay mga Marites, happy ba kayo? Yan po ang isang linggong Chismis!